Nalilikha ang mundo, naninirahan dito ang dabuhalang serpenteng si Narado. Siya ay namamahay sa pusod ng kanyang ina, si Samansan, ang dagat bago ang mundo. Dahil walang makatira sa gitna ng kawalan ni Narado at ng kanyang ina, ginawa niya ang sarili bilang hari ng lahat ng kawalan. Habang lumalangoy si Narado upang tuklasin kung gaano kalawak ang kanyang bagong kaharian, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang tiyan. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang pagkauhaw sa karunungan ang naging sanhi upang malikha ang mundo. Unti-unting nabubuo sa tiyan ni Narado ang mga bagay na hinahanap niya sa kanyang kawalan. Papasakit ng papasakit ang tiyan ni Narado habang napupuno ito ng mga sangkap na magdudulot upang mabuo ang mundo. Sa loob ng kanyang tiyan, si Ginsag, ang Diyos ng araw, at si Daragan, ang Diyosa ng buwan at asawa ni Ginsag, ay naghintay upang mapalaya mula sa tiyan ng ahas. Ilang saglit lamang at natupad na ang kanilang inaasam. Idinuwal sila ni Narado at nakita nila ang malaking kawalan na kaharian ng higanteng ahas. Upang mapalaya ang bundong nabubuo sa loob ng tiyan ng dambuhalang si Narado, kinalaban ni Ginsag ang ahas. Naging napakabagsik ng kanilang pakikipaglaban, ngunit sa huli, natalo ni Ginsag ang ahas. Upang mapawalan ang mga laman ng tiyan ni Narado, pinaduwal muli ni Ginsag ang ahas. Agad-agad namang lumabas ang hangin, lupa at tubig tabang mula rito. Abang kay ni Narado ang naging lundayan ng mundo. Nakatakas ang kaluluwa ni Narado mula sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang pagkakahiwalay sa kanyang katawan, sinumpa niya ang lahat ng magiging kinapal ni Ginsag at Daragan upang maramdaman din ang sakit na kanyang naranasan. Pagkatapos nito, dumaib siya sa kalaliman ng dagat upang makapiling ang kanyang inang si Samansan. Nahapo si Ginsag sa kanyang pagkikipaglaban kay Narado, kaya siya ay nagpahinga at pinabayaan niyang si Daragan ang magbigay ng hubog sa buong sangkalupaan. Hinubog niya ang langit, lupa, at ang mga hayop, halaman, at ang tao. Paggising ni Ginsag, natuwa siya sa lahat ng kanyang nakita.